Mara Podcast. What's up, everyone? Welcome to a special episode of the Pat Mara Podcast, where in the show we will talk about pet tips, pet discussion, and pets' overall health. We want to promote the responsible for parenting. Therefore, we want to advocate to give our pet the best nutrition for a lifetime with our major sponsor, Pat Mara. Today's episode, we're tackling an important and often misunderstood topic for cat owners, the feline lower urinary tract disease, also known as FLUTD, FLUTD. Joining us today are the resident vets of the Pat Mara. Please welcome Doc Nikki and Doc Ann. Perfect! Ang gaganda nyo naman. Thank you. Hi, Pak. Sabi pa. And of course, nice meeting you, Doc Ann. This is the first time to meet you. Hello. Doc Nikki, we've worked na kasi before sa mga ginagawa naming mga vet contents and nice to have you back. And actually, yung gagawin nating discussion ngayon, it's very important for the fur parents kasi we thought, di ba, ang mga cats, they're parang okay lang na mag-alaga kasi low maintenance sila. Pwede mo silang pabayaan lang dyan. At kasi diba sinasabi nila, dogs are mostly independent and cats are mostly dependent. So parang kahit hayaan mo yung mga cats dyan, they will survive. But that's just one of the misconception when it comes to cat as well. Kasi ako mismo, sobrang kahit ako doon very, paano nga to yung term doon? Guilty ako. I am very guilty rin as well na sa pag-aalaga sa mga cats kasi hinahayaan ko lang normally. Like example, meron lang akong dispenser ng cat food sa kanila. Naka-ready lang anytime for dry kibbles. So yun yung mga bagay na gusto nating i-tackle dito. This is for the fur parents na so they get to be aware of the things that they need to be mindful of sa pag-aalaga ng mga cats and dogs nila as well. So before tayo mag-dive deep into our topic, pakilala nyo naman ang sarili nyo. Siyempre, para sa mga ating mga viewers na kakikilala pa lang sa inyo, bago lang kayo nakita. Doc Ann, how about you? So hi, I'm Doc Ann Almazar. I've been in practice for over 4 years now and most ng aking career, I dedicated it in clinical practice. I handle most of the time dogs and cats. So, basically, yun lang naman when it comes to my career. Yo, nice meeting you. And marami pa tayong gagawin na na mga pagsasama dahil here sa Pat Mara, we engage more into our vet because we take good care of our community. Si Doc Nikki. Hi, I'm Doc Nikki and I am a 3 years na licensed veterinarian and also a clinic owner. Mostly dogs and cats ang aking practice. So, of course, but I love cats more so. Yeah. Interesting. It's another interesting fact. Kasi 'di ba normally sa mga discussions like this one or yung mga consultations, ang lagi natin nakikita isang vet lang na humaharap. Yes. Yeah. So this one, pinagsama namin yung malakasan naming vet for you guys because we believe that every vet meron silang kanya-kanyang perspective into a certain topic, into a certain discussion because they have different experience, different perspective into something. So, ang ganda nitong gagawin nating discussion, especially on this topic when it comes to FLUTD. May tamang pronunciation ba sa FLUTD? Fluted, whatever? For me, wala naman. Wala naman. So, pwede ko siyang tawagin na fluted or FLUTD, whatever, etc. As long as magkakaroon tayo ng common denominator kung ano nga ba siya. Kasi may common misconception lagi dyan the FLUTD and the UTI. Yeah. Diba? Laging ganun. So, yun yung aalamin natin on this podcast. So, here we go. Are we ready? Let's go. The first question is, what exactly is FLUTD and how common it is in cats or dogs? Actually, for cats. So, ang difference ng FLUTD kay UTI, si FLUTD kasi in general siya. So, dyan papasok ngayon yung mga idiopathic cystitis, UTI. Si UTI kasi mas specific type ng FLUTD. Yun. So, for me, si FLUTD or si feline lower urinary tract disease, it's a complex of diseases eh. It's not a diagnosis on itself. So, pag sinabing, ay, FLUTD yung sakit ng pet mo, meron pa siyang underlying causes. Yeah. So, yun nga yung sabi ni Doc, pwedeng feline idiopathic cystitis, pwedeng UTI. So, syempre, dahil feline, for cats talaga siya. And ang involved na organs doon, primarily is si bladder, si urethra, yung mga daanan ng ihe. So, that's about it for FLUTD.
Now, what are the typical signs and symptoms that the cat owner should watch for? Kapag ka, example, is this already an FLUTD? So, yung mga signs, dahil nga ang involved is bladder at saka Yeah. yung urinary Urethra, tract nila, very commonly makikita mo dyan, hindi makaihi. Yeah. O kaya naman, ang tagal nakatambay sa cat litter. Tapos, may dugo yung wiwi. Minsan nga kahit over-grooming lang, Yeah. makikita nila walang buhok yung tiyan ng cat, Yeah. nag-overgroom. It could be a sign na kasi may pain, kaya siya nag-overgroom. Or minsan, pag may nakalabas na yung penis ng cat, Yeah. actually sa mga patients, napapansin ko yun kapag nag-overgroom na sila ng penis nila, it could also be a sign. Yeah. Pero, hindi siya agad na, uy, hirap umihi, FLUTD. Yeah, Kasi yeah. nga, dyan papasok yung diagnosis. Yeah. So, yun lang naman siya. Most of the time, yun na, yung very common na symptoms. So, very crucial yung pag-visit talaga sa vet. Definitely. Yeah. How about you, Doc Nikki? Ayun, of course, dyan papasok ngayon yung pagmamonitor talaga sa ihi nila. Yeah. If, of course, napapansin mo madalas nang pumupunta ng cat litter and then yung parang nahihirapan ng umihi or kahit wala talagang lumalabas na ihi. Especially yung may lumalabas ng dugo, so nakaka-worry na talaga yun. Yep. So, kasi marami pa rin mga busy for parents eh. Kasi normal, di ba, na parang, okay, kukuha ako ng pusa kasi gusto ko lang talaga mag-alaga at maramdaman yung pagmamahal, yung warmth ng pag-aalaga ng mga pets. So, minsan hindi yung mga fur parents, hindi nila na-monitor yung pagdating sa wiwi. What are iba pang mga signs na pwede nilang tignan pa na parang, okay, this could be a sign, so kailangan ko nang maging worry at daling ko na sa vet yung fur baby ko. Meron akong isang experience. Ito, cat to ng colleague ko ha. Parang wala silang idea talaga kung anong issue ng cat. Yeah. Probably kasi siguro kung multiple cats yung mga yan. So ako, ang tinuturo ko dun sa mga patients, sa mga fur parents, pwede yung parang squish, abdominal palpation kasi siya technically. Pero, pwede yung pisain yung tiyan ng inyong pet. And then kung yan is hindi makaihi, may mararamdaman kang parang bilog sa loob ng tiyan nila eh. Yun na yung urinary bladder. Ang challenge lang dyan most of the time, kasi nga matagal nang hindi makaihi, naipunan na, Yeah. masakit. So yung iba, pag hinawakan mo yung tiyan, nagre-react, nangangagat. So yun yung mga parang magkaka-idea ka kung hindi mo na monitor yung urine Yeah. output. So pwede mong i-check yung tiyan nila, palpate for the urinary bladder. Yeah. So yun, magkakaklo ka na dun. Doc Nikki? Sa akin naman, personal experience sa pusa ko, from dating malambing na pusa, tapos every konting hawak lang, nagiging, ano na siya, parang sensitive. Yeah. Yun So, may eh. aggression? There's certain aggression din ba? Yeah, in short, parang nagiging masumpungin siya. Yeah. Oh, yun yung mga bagay-bagay. So actually, if ang ganda nun kapag may multiple cats and hindi mo lagi na monitor yung mga mga fur babies mo or you're very busy, at least if you guys are, marami sa mga audience natin na baka lagi lang kinakadol yung mga cats nyo, that's the time. So you can check kahit yung mga mismo, yung mga cats na ninyo sa bahay, kung hindi kayo aware, baka pwede natin yung, what's the palpitation? Palpation. Palpation. That's the palpation. Piga-piga ng tiyan. Palpitation. Actually, pag ganyan, kailangan mo Yeah. talaga kasi kabisado yung pusa mo. Yeah. Yung mga usual routines, characteristics niya, those stuff. Yeah. So, we consider that the FLUTD is a life-threatening condition? Of course. Yes, Yeah. Definitely. Yeah. So, ibig sabihin, yung mga ganun mga bagay, if may nakita ka na agad ng mga symptoms, watch out na agad for parents na, okay, ito yung mga bagay na it's already a warning, dalihin na agad yung mga fur baby natin sa vet as soon as possible. ASAP Kasi talaga. baka magkaroon na naman sila ng parang mga yung mga Self-medication. self-medication nila na minsan hindi pa nakakatulong. Of course, Napapalala pa. napapalala pa. Ang dami na kasing mga available na mga na mga information online na parang yung mga bahay lang na medications. Wag na natin gawin 'yon. So para to prevent na mangyari na magkaroon ng masamang pangyayari sa mga cats natin. Of course, we love them. Dali na agad sa vet kasi may mga vets naman na affordable kasi yun yung iniisip lagi na parang it's gonna be costly. So, yun pa lang, kung part pa lang nun, umpisa pa lang, if you think it's gonna be costly, wag na mag-alaga agad. Kasi it's gonna be irresponsible. It's gonna be irresponsible. It's gonna be a long-term responsibility. Yes. Now, let's tackle about causes and diagnosis naman. Now, what are the main causes or risks factors of FLUTD? Most common talaga na cause ng FLUTD
is feline idiopathic cystitis. Yeah. Minsan, blockage, urethral plugs, UTI. Very common si UTI. I'm not necessarily common, pero yan yung pinakasikat. Yeah. Pero minsan, even stress, obesity. Yeah. Yan, pwede siyang mag-cause. Mga environmental factors, lifestyle. Yeah. So, yun yung mga causes most of the time. Organ neoplasia. Pero Minsan- yun hindi na masyadong common. Minsan pwede rin siya maging genetic, right? Kasi Yeah. Pwede. Yeah. Yes. So, ibig sabihin, I mean, minsan pwede rin maging factor yung ano pala. Kasi nag-research din ako eh. Of course, I have to be mindful of this one kasi I have cats too. Minsan, totoo din ba yun na nagiging factor din na yung ano nila, yung gender nila? Yes. May Is factor. it really is it really common sa mga male cats? Mas common si male kumpara kay female kasi mas maliit yung daluyan ng ihi nila. Yeah. How about the colors of the cats? Na may factors din ba yun? Like example, orange cats. Normally, di ba, orange cats are most of orange cats are male. Not that I'm aware of sa Yeah. color. As far as I know, wala pa namang journal na nagsistate ng ganun. Yeah. So, ibig sabihin, hindi factor yung color, hindi factor yung color ng cat. I don't think But so. the gender of the cat are it's most common yung FLUTD sa mga male cats. Gender and genetic Gender composition. and genetic composition. Yes. Namamana ba ang FLUTD? I could say technically, oo. Yeah. Kasi for example, if yung mother or yung father cat is may lahi talagang may problema, expect mo pati yung mga kittens, isa doon, magkakaproblema May din. factor. Yeah. So kahit anong food ibigay mo. Yes. Oh, so ibig sabihin yun yung mga bagay. Ang ganda ng sinabi mo, Doc, na kahit anong food yung ibigay mo kasi pwede rin pala siyang mamana. So parang yun yung bagay na we have to be mindful of as mga fur parents din. So parang we cannot blame a certain brand din. Kasi totoo naman yun, kahit anong pagkain yung ibigay natin sa mga sa mga fur babies natin. May factor pa din. Pwede pa rin siya magkaroon ng chance na magkasakit talaga. Yeah. Kasi ang daming bagay na kailangan nating i-consider. Kasi pwede rin pala yung mamana. Yes. Pwede siya maging hereditary. Yun, ang gandang discussion. Next, is there a difference between, ayan, ang ganda natin, kaya na pa natin sinasabi to. Let's deep dive into the difference between FLUTD and UTI. There. Okay. So, yun nga, like I said earlier, si FLUTD, kasi para siyang umbrella. Yeah. So, yung mga sinabi naming causes, including UTI, ando dun siya. And hindi porke sinabing FLUTD, kailangan mo na antibiotic. Kasi may conditions naman na hindi kailangan na antibiotic. For example, sterile cystitis sa tinatawag. So, pag walang infection, definitely, hindi mo kailangan na antibiotic. But for UTI, kasi nga sinabi na, urinary tract infection, kailangan mo na antibiotic for that. So, yun yung primary difference nila. At saka, yun nga, UTI, parang yun na yung talagang sakit. Pero for FLUTD, complex of diseases siya. Hindi lang siya isang sakit. Yeah. Sama-sama na yan sila. Oh. So, Kasi from the name itself, di ba, cystitis, inflammation of the bladder. Of course, pag inflamed yung urinary bladder mo, dyan papasok ngayon yung bacterial infection. So, dyan papasok ngayon si UTI. oh. Sige, usapan pa natin. Sinusubukan ko siya imagine. Ang dami palang sakit So, na pwede. kumbaga So, parang, ibig sabihin parang pa- chain reaction din kasi siya. Para siyang example, si FLUTD is the umbrella. So, after nun, kapag nagkaroon ka ng FLUTD, ang dami pang possible na maging sakit under that. Yes. Including the UTI. UTI is just one. Oh. Kondisyon lang sila. Diba? Ang daming mga bagay na kailangan kong malaman. Kasi parang, akala ko talaga, yung cats ko, okay lang yan. Pakain ko kahit ano dyan. Hindi naman yan, kakain at kakain din yan. Magmamayang gigisingin lang yan ako, at bibigyan ko lang siya ng cables. Hindi pala, kailangan ko talagang maging knowledgeable sa mga ganitong mga bagay. So, kailangan kong ingatan yung, kailangan kong i-check even yung peeing nila. I have to Yes. double check even their body, kung kilalanin ko talaga sila ng gusto. So yung mga ganung mga bagay. So moving forward, sa tingin nyo guys, how is FLUTD diagnosed in the clinic? Number 1, urinalysis, Yeah. of course. And then second, yung mga blood chemistry, specifically BUN, creatinine. Ano? For me, when it comes sa FLUTD,
diagnosis of exclusion siya. There's no one single test Yeah. na makakapagsabi na FLUT dito. Kasi sa practice, ang nangyayari, pupunta yung client, magbibigay ka ngayon ng series of diagnostics. Kasi minsan, even sa CBC alone, wala ka pa talaga makita. Kaya nga siya series of test eh. Yeah. Kaso, dahil din sa cost, etong sila owners sabihin, ano po ba ang pinaka-importante? Yeah. Yung uunahin lang natin. Which is napakahirap para sa aming mga vets na mag-diagnose. Kung let's say, papagawa lang CBC. What if normal yung CBC? Yeah. So, ano nang gagawin natin? So, ako, ang ginagawa ko talaga, combination siya. History taking, physical examination, and blood works, yung sabi nga ni Doc, urinalysis, and imaging. So, ultrasound, x-ray. So, yun yung mga basics. Ang hirap din pala ng side ninyo, no? Kasi parang, it's gonna be a series of tests, and then it's Mas- gonna be mas- costly. mas- mahirap eh. actually kung history taking pa lang tapos no idea yung cat owner kung nahihirapan na pala yung cat ko sa pag-iihi. Ay ano po kasi iba yung nagbabantay eh. Or outdoor Naiwan ko ng 1 week ay nakawala po kasi. Yeah. So talaga mag-rely lang kami sa kung anong nakikita lang namin on the table. Yeah. So dyan papasok ngayon yung mga laboratory testing. But it's gonna be costly. So, tingin mo, ano yung pwede natin suggestion to for parents para ma-prevent that? So, we're gonna talk about yung mga treatment and management naman. What are the typical treatment that they can do or options sa what are the typical treatment options for FLUTD na para pwede natin i-suggest for parents natin? For treatment, Yeah. ako, dahil nga complex of diseases Yeah. na naman siya again, ang ginagawa ko talaga, alamin mo muna kung ano yung cause. Yeah. Sa mga sinabi namin about FLUTD, alin dun yung cause bakit nagkaroon ng hirap sa pag-ihi yung cat? Is it because of crystals? Yeah. Is it because of UTI? And then, from there, kung ano yung lalabas sa diagnostic test, yun yung i-address namin. So, most of the time, ang nangyari dyan, combination ng prescription diet, pwedeng antibiotics, but not all the time ha. O kaya naman mga supplements. Yeah. Minsan kailangan pa ng IV fluid. Yeah. Kapag hindi na talaga manageable with medications, surgery. Yeah. So, yun yung possible na mangyari. Worst case scenario na yung surgery Yung actually. surgery, yeah. Oo. Okay. So sa antibiotics naman, are antibiotics always necessary in these cases? Paano siya nagiging necessary? If confirmed na may bacterial infection, Yeah. dun lang. Pero di porket kasi may pagbara sa ihe, antibiotics agad. No. Pwede kasing kailangan lang ng change ng diet or supplements para mag-acidify yung urine mo. Yeah. But again, dyan pa rin papasok yung laboratory testing. True. So, yung and it's not gonna be available naman sa counter, di ba? So, kakailanganin pa rin nila ng reseta from the doctors. Yeah. So, pupunta pa rin sila sa vet. Totoo, kailangan Wala talaga pumunta. kailangan nilang pumunta, wala silang choice. Now, how do diet and hydration play on role managing preventing the FLUTD sa tingin nyo? This is very important naman kasi of course factor din yung pagkakaroon ng factor din yung diet nila sa pag-prevent ng FLUTD or factor din minsan yung diet nila sa pagkakaroon ng FLUTD. Yan. So, when it comes to diet, in relation to FLUTD ha, Yeah. kasi if lagi lang dry yung kinakain ng cats, syempre yung water intake niyan, onti lang. Yung Mas less. hydration status, hindi ganun ka-ideal. Tapos kung pangit pa yung composition ng diet, hindi siya well-balanced. Diyan na papasok si sodium. So, let's say if sobrang alat, kasi parang hirap naman maghanap ng kibble na wala talagang asin at all. So, kung yung diet is hindi siya balanced, too much salt, syempre mako-concentrate din yung urine. Yeah. And then, kapag concentrated siya, eto medyo mascience na. Yeah. Magkakaroon ng solutes. Parang magbubuo-buo na siya. Yeah. Pagka nagbuo-buo, dun pwedeng magkaroon ng crystals, pwede nang magkaroon ng blockage. So, pag hindi okay din yung pinapakain, Yeah. pwedeng precursor na siya. Pero, it's not all about the diet talaga. Marami pang factors. Marami even pang stress. factors, yeah. Yeah. Kasunod nga na diniscuss natin kanina. Diba? So imagine niyo kasi yung kidney nyo, sa marami siyang finifilter of course, aside sa salt, Yeah. potassium. If kung wala naman siyang fluid na nakakapagpatulong para ma-flush out yun, lahat ng mga salt, potassium, etc., nagbabara dun sa kidney, sa bladder. So,
Yun, FLUTD next. At ang daming misconception kasi naman talaga sa salt. Maraming mga fur parents natin ayaw sa Salt salt. haters. Exactly, we call them salt haters. Bakit sa tingin nyo ang salt is important in their diet as well? Kasi salt is, actually, even sa katawan natin may salt. Kasi kailangan natin yan sa normal physiologic na processes. Yeah. Kasi kung walang salt, yung fluid sa katawan, Yeah. hindi yan madadali ng maayos. Sa muscles, kailangan natin ng salt. So, imposible talaga na walang salt kasi parang lahat naman in excess, di ba? Hindi maganda. You Yep. always have to find yung balance. Yung balance. So the salt helps for the body function as well. Yes. Kailangan natin siya. Yes, it's necessary. So parang hindi naman sinasabi, may sinabi ka kay na doc, 'di ba? Oo. Yung about the salt, yung parang kailangan pa rin ng salt pero hindi naman sobra. Yung what's that? Yung kaninang ginawa mo parang ang ganda nito. Kasi actually, sa physiology, meron kami tinatawag na sodium-potassium pump. So, in short, kailangan pa rin talaga natin ng salt sa katawan para makapag-function ng maayos. But although, nire-recommend pag halimbawa may problema sa kidney, dapat less lang ang salt, ina-assume agad ng mga fur parents dapat walang salt, which is wrong. Dapat low sodium, hindi no sodium. Ano naman yung perspective niyo, Doc, sa mga nagsasabi na parang yung kibbles has to para ma-flash out yung mga like the crystals. It needs more sodium content naman para makapag-promote yung fur baby ng mas maraming uminom ng tubig, something like that. What are your perspective about it? Pag sobra naman kasi sa pag-inom ng water, baka mamaya may diabetes na pala yun. Yun. So, ibang naman yun. Ibang topic. Ibang usapan naman. Yeah. Di ba? Ang dami. Oh my gosh. Sige, go. Let's talk about it. Na-excite ako. Pero tayo sa sodium. So, yun nga. Yung kanina para alam ko na pag-usapan din natin Yeah. kanina. Kasi kapag too much sodium na nga, oo talagang mauuhaw siya. Mauuhaw, Parang just yeah. like sa atin. Yeah. Iinom siya ng iinom. Pero, minsan kasi too much hydration din, pwede siyang magkaroon ng impairment with the kidneys. Kapag too much na yung filtration. Yeah. Kaya always, lagi doon tayo sa balance. Yeah. And, alam ko na-mention ko na rin kanina eh, kapag too much ang concentration ng urine, Yeah. too much sodium, pwede kang mag-develop ng crystals. Yeah. Kapag marami ng solutes na gumagalaw sa loob ng bladder mo, sa loob ng pantog mo, pwede nun i-irritate yung bladder wall. So, pagka nagkaganon, dyan na papasok sa FLUTD. So, Yeah. for me, I really don't believe na kailangan mataas yung sodium content para Mag-flash out yung Oo, toxins at mag-flash out. makapag-promote ng It maraming might do tubig. more harm, actually. Yeah. Bottom line, balanced diet. Balanced diet. Ngayon, ano ba ang standard ng isang balanced diet? Ano ba ang, when it comes to sodium content for our fur parents information, ano ba dapat yung standard ng isang fur parent para sabing, okay, nandito yung sodium content ng kakainin ng pusa, ng kakainin ng food ng pusa ko ay nandun pa sa balance na sinasabi ng doctor natin ngayon? Depende siya actually. Kasi iba, of course, ang dietary requirements ng kittens, ng adults, and of course, yung mga seniors. Yeah. So, syempre, ang kitten, since growing kasi sila, mas kailangan nila sana more on protein. Yeah. Unlike naman pag sa mga senior cats, less protein, more on fiber naman, mga ganun. So, iba naman pag-usapan Iba-iba sa talaga. mga, life stages naman nila. Kasi iba't iba yung requirement din pag growing, Yeah. kapag adult na and for senior. But let's talk about sa mga sodium content since we're talking about the sodium content. So, ano yung balance na sinasabi? Hanggang ilan yung limit lang dapat? Or ano yung standard ng ilang ratio of salt lang dapat sa isang kibbles ng para sa para sa puppy, para sa adult, and for senior. Just for, for further knowledge sa mga fur parents natin. Actually, may nabasa akong article about Yeah. dyan eh. Kaso hindi ko na matandaan. Pero meron. Yeah. Meron silang recommended na, let's say, certain sodium milligram per gram noong diet para masabi mo na okay pa siya for the kidneys. Yeah. Yun nga lang, I forgot the values. Pero merong values eh. Published siya Yeah. sa study. So ito, backed by science talaga siya. Yeah. Maybe I'll get back to you. We'll get back. Actually, you follow Petmara, yung aming community page. They're there. So parang may mga questions and answers. Ipapublish namin doon. They'll write an article. You write an article about it, Doc. Oo nga. And then, yun. yeah, actually, On kasi the may next gano'n segment. sa Petmara Philippines website, they can
publish an article as well. So parang maybe we can we can have that as a reference Yes. and i-publish natin so that our fur parents get to know more about the sodium content. Hanggang saan lang yung milligrams na dapat para sa specific diet ng specific life stages ng kanilang mga fur babies. I love that. Let's go. Next naman natin, this one is very important. How do diet, and sabi ko na pala kanina to, when is surgery necessary and what does it involve? If, let's say, for example, no, sa isang buwan, nakakalimang catheter ka na dun Yeah. sa cat mo, you should consider surgery na. Call din ba siya minsan ng vet? Na okay, this is for surgery na. Yeah. Actually, mas call talaga siya ng vet, no? Kasi parang, pwede ba magdesisyon yung fur parent na, sige, ipa-surgery na to. I can afford surgery. Ganon. Pwede pa maging ganon. Or minsan mas call talaga siya ng vet. More on call ng vet. Call talaga siya ng vet. Now, let's talk about naman yung home care and prevention. Diba? This one, for what do you think can pet owners do at home to help prevent the recurrence? Ito about sa na recurrence na siya. Sa mga pet parents, I think, tulad ng sabi ni Doc, kailangan talaga kilalanin nyo yung pets ninyo eh. Alam nyo yung routine nila, yung behavior nila. Yeah. Though, just to be fair din kasi ang cats, hindi sila katulad ng dogs. Ang Yeah. galing nilang magtago ng sakit. Hindi mo pansin na may nararamdaman na pala unless malala na. Yeah. Yung tipong medyo lupay-pay na, Yeah. doon mo lang mapapansin, may sakit pala yung pet ko. So, una-una kailangan parang pay extra attention sa pets ninyo. Kilalanin nyo talaga yung pets ninyo. And yung resources. Kung multiple cats yung alaga ninyo, make sure na multiple din yung resources nyo. Multiple food bowls, water bowls, even scratch pads. Yeah. And of course, yung litter boxes. Yeah. Yan. Kasi yung iba yung iba nabubuli pa nga eh. Yeah. Yung haharangan yung cat litter, hindi papaihin yung other cats. Yeah. May ganyan kaming case before. Uh-huh. Yung cats niya, nakatambay dun sa cat litter, and then nakita na lang patay na yung isang cat, punong-puno yung pantog. Kasi nagpipigil pala siya dahil kinukuha ng isang cat yung resources. Yeah. So dapat multiple Multiple. talaga pagka maraming cats. That's good, no? May mga ganun pa pala. So, Yes. they also do bullying din pala, no? Yes, Yes. even yung location nyo Yeah. ng mga litter boxes, Yeah. food bowl, pag hindi nila preferred, Yeah. so may tendency din na ma-stress. Pag na-stress, ayan na. Domino Kasi effect of course, na. animal instinct, kumbaga parang survival of the fittest Yeah, pa yeah, rin. So kung sino yung malakas, siya yung aagaw ng food. Kung sino yung weak, of course, wala na. And that's very common sa mga kapag multiple yung cats. Okay, so, actually, mayroon din akong ganyan minsan ako nabasa na ang mga, not just cats, ang mga dogs and cats natin are very good at hiding pain. Na kapag nagpakita na sila ng pain, ibig sabihin that's already severe. Yes. Is that true? Yeah. So yun nga. So I mean, going back to the multiple we highly encourage na magdagay ng ng madaming mga cat litter, sand, and Preferably multiple bowls. individual, para Individual. namo-monitor kasi. So ibig sabihin, example sa bawat bahay may 2 pusa. Kailanganin mo ng dalawang multiple sand. Sana. I mean, kailangan ng multiple sand din yun. Oh, ang recommendation, if dalawang cats mo, Yeah. it should be n+1. So kung 2 cats, 2+1. May extra ka dapat na isa. Oh. So ganun siya. So kung marami, ready ka ng maraming litter box. Sabihin lang nito, it's a wake up call to for parents naman na it's good that you take good care of your fur babies, but it's gonna be costly as well. Yes. Na, Part yan ng pagiging part siya ng parent. responsibility mo as a fur parent na ganun yung mga requirement pala. Malaking responsibility siya. Yeah. Hindi siya basta-basta lang. Oh my gosh. Ang dami ko ngayon nagiging wake up call sa akin na parang, wow. Kasi I have 2 cats. Wow, ang gastos Ang pala. gastos. Kasi kailangan kasi mas magastos naman talaga siya. Yeah. Mas magiging magastos siya kapag hindi ko ginawa to ngayon. Oo, Kapag hindi pag ko nagkasakit. in-apply. Paano kapag oh my gosh, hindi ko alam na, pag uwi ko ng bahay, i-check ko ngayon yung tummy ng fur baby ko. Ng pusa ko ngayon kasi
they share litter sand. So possible din pala na magkaroon ng cross-contamination ng contamination doon mismo sa litter sand. Actually, ang hirap talagang i-catch even 2 cats lang, Yeah. hindi mo alam kung sino doon yung hindi makaihi. Yeah, Kasi nakakaihi yung isa, makikita mo may clump yung litter mo, Yeah. pero kanino kayang ihi yun? That is true. So, ang hirap pag multiple cats. Eh, di ba yung sand din nila, yung one cat, dalawang cats natin, example, let's just talk 2 cats. Pwede silang umi-boat sa isang liter sand, right? So, ang hirap i-identify. Kaya kailangan kabisado mo yung alaga mo. Yeah. Isip muna bago kumuha ng maraming cats. Hindi yung basta natuwa ka lang. Ang ganda nung sinabi mo nun, Doc. Isip mo na, bago kumuha ng maraming cats. Yeah. Kian! Ang dami ko sobrang guilty namin. Ang of course, maraming mga makakapanood na fur parents ngayon na guilty dito. Na, ang sarap mag-alaga ng cats. Ang sarap naman talaga kasi yung lambing As din long nila. as they're healthy. Pag nagkasakit, sakit din ang ulo mo. Oo. Again, yung maraming mga cats dyan, o kahit isa lang yung cat natin, so, we have to be responsible kasi marami tayong kailangan gawin para we take good care of them. Okay? Moving forward, sa tingin nyo guys, what are the specific cat foods or supplements you recommend para ma-prevent natin yung pagkakaroon ng FLUTD? Specific na, actually, wala naman akong specific. Yeah. Babalik na naman tayo dun sa balance. Yeah. Balanced nutrition ng cat. Kasi, yun yung sabi ni Doc kanina, kahit naman ano ibigay mo dyan, kung mag-FLUTD yan, magkakaroon sila. Kasi, meron din ako isang nabasa na, dahil nga ang common cause ng FLUTD is idiopathic cystitis, nagwi-wane off siya eh. So, minsan kahit wala kang gawin, mawawala. Kaya nga sabihin yung iba, nag-UTI po yung alaga ko, walang ginawa, gumaling. Kasi kung idiopathic cystitis siya, may ganong instance, mawawala, gagaling. So, it's not just about the food. Basta balance yung pinapakain mo. Pero, ibang usapan na, pag nagkaroon na ng FLUTD yung cat, sa akin, personally, hindi na ako nagre-recommend ng kung ano-ano na lang. Probably, magpe-prescription diet na yung pet ninyo pag na-diagnose na sila. Sa supplements naman ako, for parang preventative supplements, omega fatty acids, kasi okay siya sa bladder. Yung GAGs na tinatawag, glycoaminoglycans. Para ang mas available sa atin is si glucosamine. So, yun, nagbibigay din akong glucosamine. At saka si L-tryptophan. So, ang ginagawa naman ni L-tryptophan, parang pinapababa niya yung stress levels. Kasi nga, even stress, pwedeng mag-induce ng FLUTD. So, yun yung mga supplements madalas na nire-recommend ko sa mga pets. How about you, Doc Nikki? There's no specific brands naman na actually kasi di porket okay kay kapitbahay yung brand na yun, okay na rin sa cat ko. That's Again, iba-iba ang mga pusa. Yun. Oh my gosh. Magkaroon ng pusa. Iba-iba. Ang dami kong realization ngayon. Alam natin for parents, hindi lang sila basta-basta pwede mong iwanan sa bahay. Okay? Ngayon pala, ang ganda ng ginagawa nating realization for the fur parents ngayon, no? So, how about the perspective ano ang perspective nyo ngayon, Doc, sa may pagpapakain naman ng wet food to prevent since of course we'd like to encourage hydration. So, how about the wet food diet? For me, mas prefer ko actually si wet diet. Kasi yung moisture content niya and mas may hydration siya. Pero ang difference lang kasi pag kay dry food naman, ayun, nalalas niya yung mga tartar, nakakalinis ng konti ng teeth. So how can we balance it sa tingin nyo? How can we get the benefit from how can our cats get the benefit from the dry kibble and the wet food as well for hydration? How can we balance both diets? Ang recommendation kasi, from another vet, sa US naman siya. Ang recommendation daw dapat kasi talaga, 50% dry and 50% wet. Pero ako, as a cat owner din, challenged din siya. Kasi yung cat ko nga, ang preferred lang niya dry. So kahit bigyan ko siya ng wet, di naman niya pinapansin. So kapag ka ganun ang case, kailangan mo talaga humanap ng technique kung paano niyo mapapainom yung cat ninyo ng water. Kung ang preferred lang niya dry. Sa akin ng cat ko, mas prefer niya wet food. Mas magastos siya actually. Kaya ang gastos. Oh my gosh. Kasi, so, ibig sabihin ba, paano natin to sabihin, di ba, may cat tayo na prefer yung dry food.
So, anong gagawin natin ngayon to increase hydration? Sinusungal-ngal ko ng tubig. Joke lang. Joke lang, hindi ang ginagawa ko minsan, mga broth, Yeah. isang technique yun na ginagawa ko. Even sa mga clients, nire-recommend ko siya. Yeah. Parang flavored water. Yeah. Bone broth. Syempre walang salt. Para Hindi ko may na aroma, nilalagyan. no? Oo, aroma. Minsan nga kahit yung mga fish, yung pinaglagaan ng fish, yun, para ma-entice siya. Yeah. Tapos, fountains. Yeah. At saka yung ngayon sabi ko kanina, yung placement nyo ng water bowls. water. Kasi ang cats parang prefer nila yung nakagitna. Oo. Ayaw nila yung mga nasa pader-pader. Yeah. Probably kasi din sa instincts. Yeah. So yun. So ganun na lang ginagawa ko para magkaroon pa ng more hydration. Dahil Yeah. nga, gusto lang niya dry. Yeah. How about naman yun sa'yo, Doc? Paano mo minsan, di ba, of course, beneficial din yung pag-dry cables. Oo. Paano mo naman minsan hinahack na, okay, dry cable ka naman ngayon, anak? Wala na tayong pera, anak, kumain ka. Minsan, iniiwan ko na lang. Pero, parati kasi pag may food, katabi niya si water. Yeah. So, napipilitan pa rin siyang uminom ng water, Ng water. regardless kung dry or wet food. Yeah. But yun, no choice naman siya kasi kailangan niyang kumain. Oo, eh. kailangan niya Oo, kumain. umin mo para uminom na Totoo lang ba yun? siya. Effective ba siya na kapag ginutom mo, kakainin niya na? Or, kasi di ba ang mga cats, ganun sila na parang, bago sa akin tong food na to, hindi ko to kakainin. Di ba ganun sila? Mayroon silang instinct na ganun din, yung mga pusa. Na parang, kapag bago yung food, hindi talaga nila kinakain. Kung gutom naman na kasi sila, no choice na minsan eh. So, kinakain at So, may mga minsan hack din siya na, ng way din siya Yes. para mas i-introduce yung bagong food sa kanila. Minsan, magugutumin mo Gutumin sila mo. para kainin nila yung bagong food na kasi especially yung cat, di ba? Kapag may bago, kasi napansin ko yun sa cat ko eh. Kapag bago yung food, kasi example, kinasanayan niya yung dry kibbles. Mag-endorse ako ng bagong food like wet food. Ay, this is new, hindi ko kakain hanggang sa nasira na lang yung cat, nasira na lang. Kasi ang ginagawa ko, may dry kibbles and wet food sa cat katabi sa magkahiwalay siya. Kasi nga ayokong yung dry kibbles nila kasi nga dahil dispenser lang siya. So naka-separate. Ang nangyayari, nasisira na lang yung wet food dito sa kabilang side. So, ganun pala siya, no? Kailangan kong tanggalin muna yung dry kibbles and then yung wet food muna hanggang Fasting sa ka kainin muna. niya. Ganun siya. Okay. Kasi totoo yun, di ba? Yung ang mga cat, they're very, obligate carnivores din. So, Yeah. kailangan talaga nila. Meron kasi akong study, sabi minsan ni Doc J, yung isa pa nating resident vet. Our cats are obligate carnivores. And, ginagawa nila, in the wild, try to imagine in the wild, sinasabi na. Try to imagine in the wild. Our cats, di mo naman sila nakikita na umiinom sa water fountain or umiinom sila sa river or whatever. Ang food nila, ay yung water intake nila nakukuha Just sa nila food. from the food. Example, they hunt yung mga rats. And yung rats, it's composed mostly of water. That's Yeah. para na-motivate yung yung kumakain, yung cat na kumakain ng nag-hunt ng rat, nakakuha na nila sa food nila. So, ganun din pala talaga, we Yeah. balance it. Tapos hindi, of course, try to imagine, sinabi kanina ni Doc, our body has salt as well. So, ibig sabihin, yung rat mismo may salt. Yeah. So, for at least yung Although rat. domestic cat naman na kasi sila, no, andun Yeah. pa rin yung instinct to hunt. Yes. So, To hunt, yeah. although syempre yung mga mas maliit na prey sa kanila, Yeah. like yung mga ipis. Oo, Ipis. Yun, yung mga gagamba. Basta Yeah. anything moving na mas maliit sa kanila. Yeah. Yun. So, So, talagang lalabas at lalabas pa rin yung instinct Nila, Yeah. totoo, no? Saka actually, it's helpful din, bigyan natin sila ng mga toys, ganyan. Kasi Yes, Yeah. mental factor din stimulation. pala kasi yung factor din pala yung stress. So, maybe we can give them, laruin din natin sila minsan. So, wag mo munang kumuha ng cat. Oo. Sige, isip Isip bago muna. kumuha ng cat. Kung sure ka Pag-isipan na. mo muna na maigi. Ang dami, di ba? Bumabalik-balik at nagtatahi-tahi ngayon kasi ang dami natin kailangan i-consider bago kumuha ng cat talaga. Okay, now next question. How does stress impact FLUTD and how can pet owners reduce stress in multi-cat households? Ayun. So, going back, Yeah. kasi most naman ng stress factors can be yung resources masyadong ang limited. Yeah. Na-discuss na natin yan kanina. And even pag nagugutom yung pets, hindi regular yung schedule nyo, Yeah. pwedeng mag-cause yan ng stress. Kapag sobrang ingay, pag kuha kayo ng kuha ng pets, laging may bagong pets. Minsan nga even visitors lang Yeah. pwedeng ma-stress yung pets. Or kaya naman pagka yung tambayan nila or yung area kung saan sila nakatira is masyadong mainit. Mhm. So, yun yung mga possible na mag-cause ng stress dun sa
inyong pets. Even minsan bagong environment or minsan Yes, nga kung bagong Yeah. nag-move ka ng house. Exactly. yun. Or minsan bago lang yung gamit mo, like bagong sofa. Nasa-stress sila, di ba, sa changes in environment. So, Yes. things that we need to consider also. Yeah. How about you, Doc? Additional lang dun sa stress part na yun. Of course, pag maraming household cats, pag nasa-stress, dyan papasok ngayon yung hindi siya masyadong kakain or kung ano-ano lang kakainin niya. So, yung mga food na nai-intake niya, pwedeng hindi na tama para sa kanya. So, dun napapasok ngayon si FLUTD. Mhm. Ngayon, paano naman makakatulong ang fur parent natin to relieve stress sa mga cats nila? Pay close attention. Yes. Number Yeah. 1. Just to add din. Yeah. Sige na. Ayan. You go. Tapos, of course, pangalawa, like I mentioned before, kailangan kabisado mo yung cats mo. Yeah. Yung mannerism niya, yung characteristics niya, everything. Even yung usual routine. Kung twice a day lang ba siya kumakain, once a day lang talaga. Yeah. Maraming factors. Makakatulong din ba kung sakaling bibigyan ko sila ng like yung mga nililik nilang mga treats para ma-relieve yung stress? Yes, but not too much. Not too much. Yes. Because it could be salty as well. So may mga sodium content din na we need to consider as well. Yes. Sa ganong mga bagay. So, yun, just to add, Yeah. yung sabi nga ni Doc, yung kung twice a day kumakain, cats kasi, they follow yung regimen na nila. Kung ano yung kinasanayan nilang schedule. Yeah. So, minsan, even disruption, kuwari, umalis ka, pinaalaga mo sa friend mo, Yeah. and then hindi naman niya alam talaga yung routine ng cat. Even yun, pwede siyang mag-cause ng stress. Yeah. Kasi, sasabihin ng pet owners, ba't ma-stress? Wala ka nang ginawa kundi kumain tulog. Yeah. Kasi yun, sabi din ni Doc, not all cats are the same. Merong mga cat na is-subject mo sa stress, kaya niyang i-tolerate. Pero meron naman na onting stress factor na trigger na agad ang nervous system. So, domino effect, nagkaroon na ng FLUTD. So, you also have to be aware dun sa routine ng cats ninyo. And if talagang hindi maiiwasan, kailangan yung ipaalaga, make sure nyo din na alam nung caretaker kung paano yung gagawin dun sa cats. Yeah, yung Hindi lang yung regimen, bastang pakain lang. Yes. Yep. Kung ano yung routine ng cat. Makakatulong ba kung sakaling yung example, gusto mo yung cat mo maging adventurous, like you wanna go outside, makakatulong ba if slowly in-endorse mo siya sa world na yun? Like, in-immerse mo yung cat mo sa new world, nakakatulong ba yun? Like, slowly? I would say, depende. Yeah. Kasi meron talagang cats na adventurous. Yeah. Meron na ayaw lumabas at all. So for me, parang kung ayaw nung cat, hindi talaga siya yung ganong personality niya, wag mo na lang ipilit. Yeah. Kasi lalo siyang ma-stress eh. Para lang din talaga silang tao, may kanya-kanyang personality. Yeah. So if yung cat mo, good sa kanya na lumalabas, sige, go lang. Pero pagka medyo anxious, Yeah. bigyan mo na lang siya ng stimulation indoors. Yeah. So toys, food puzzles, Yeah. so, yung mga yun, pwedeng mag-stimulate kasi nga naturally hunters yung mga yan. Yeah. Hindi, Mga cat condo. oo, okay yun. Scratchers. Yeah. Oo yun. Yes. Hindi okay na lagi lang silang kain tulog. Yeah. Mas okay na may always, even naman sa tao, That's di ba? true. Kailangan may stimulation. Kailangan may ginagawa pa din. Actually, sa kitten age pa lang nila, doon mo na makikita kung outdoorsy sila or Yeah. indoor lang. Yeah. So, kung talagang gusto mo siyang maging outdoor, wag mo sanang pilitin, pero try to introduce little by little. Yeah. So, get to know your cats more. So, ganun din sa mga example yung mga nag-a-adopt. Ganun, ibang scenario din kasi yung pag nag-a-adopt. So, find time to get to know more of your cat's behavior. Kasi mag-e-establish siya and then we adjust from it. Yes. Ganun. Okay. Kasi may mga ganun din eh. Of course, hindi naman lahat ng fur parents nakuha nila yung cats nila ng kitten pa. Yes. May mga ganun. So, may iba yung nag-adopt. Yung iba naman, binigay lang or whatever. So, marami. So, find time to take, parang ganun eh. Parang siyang relationship. Ganun. Yes! Pasok. Alam mo, last ng podcast ko kasi, basta! Medyo masaya na ulit yung puso ko. Ay! Nasingit natin yung puso. Going back, kanina we've been discussing, sabi ko rin sa introduction, about the misconceptions sa mga cats. Kasi ang dami-dami naman talaga. Now, we're gonna talk about myths and misconceptions. Our doctors, what do you think are the most common myths about FLUTD you'd like to debunk? So, for me, sa practice, Yeah. very common sa clinic, pagka magpapa-check up,
hindi po lahat ng hindi makaihi ay UTI agad. So, kailangan talaga ng diagnostic tools para ma-identify natin under anong specific condition nagfo-fall yung Yung sakit. inyong cat. Yeah. Under the FLUTD umbrella. Yeah. How about you, Doc? For me, hindi lang food ang cause ng FLUTD. That is good. Kasi like I mentioned kanina, hindi lahat ng cats pare-parehas ang pag-digest ng mga nutrients ng mga foods. Yeah. So, dyan papasok pa rin nga yung mga life stages. Yeah. So, like I always recommend sa mga clients ko, depende pa rin hiyangan sa mga brands ng mga cat food. Totoo. Kaya kailangan minomonitor mo yung pagkain nila and kabisado mo yung cat mo. Ganda. Ganda. Yung parang tapos na, actually yung sinabi nyo na yon, tapos na agad yung podcast. Okay! Okay. Moving on. Do only older cats get FLUTD? Nar. Nar. Bakit? Kasi si FLUTD, very common, predisposed si young to middle age. Pero, even sa older cats, yung iba kaya nagkakaroon ng chronic kidney disease, precursor na nila si FLUTD. So, pwedeng, for me any ages. Kasi yun din yung nakukuha ko sa practice Wala talagang specific na age. Pwedeng mga young adults, meron pa parang less than a year may FLUTD na. Yeah. Meron naman matanda na meron. Pero Yeah. probably, hindi na lang yan FLUTD. Baka may halo pang iba. Yeah. Other conditions. So is it reoccurring din? Yes, it's recurring. Kaya it boils down din to genetics. Yeah. Malaking factor talaga. May mga cases kasi na kahit kittens pa lang, less than 1 year old, nagkakaproblema na agad sa kidney. Kahit sobrang alaga sa cat food, even sa water, still nagkakaproblema pa rin. Yes. So it doesn't the premium food or whatever claims that says doesn't mean it's Walang it's guarantee. yeah. Wala Wala. siyang exemption. Wala. Maraming factors na kailangan i-consider. Okay, kung bakit nagkakaroon ng FLUTD. Alam na! Next. Why do we need to move the cat's water bowl away from the food bowl? This question is actually from we got this question from a source online. Like meron siyang sinasabi nun, kailangan malayo yung food mo, malayo yung food bowl nila doon sa water fountain nila or water bowl nila. Bakit sa tingin niyo? For me, number 1, para maiwasan yung contamination. Kasi, especially if dry food, tapos na basa ng water, pwede kasing mag-cause ng molds yun. So, pag ka-ingest sila ng molds, tinatawag natin aflatoxin. So, aflatoxin, pag na-ingest yun, nadadamage yung liver naman nila. Oh. So, another thing, kasi si cats, parang pagka medyo dirty na yung water, ayaw na nila Yeah. Kaya mas okay, yung iba pansin nyo, gusto yung mga dripping na water, minsan sa lababo, Yeah. minsan sa, anong tawag dun? Sa CR. Yeah. Nilalagyan ng tubig. Actually, yeah, yung naipon na water lang doon. Yeah. Gusto nila ganun. Parang most of the time, gusto nila fresh water. Fresh water. They're so, So, maarte. Puro cat food na, puro balahibo na, Yeah. highly likely, hindi na nila iinom. So would you suggest sa mga gumagamit ng water fountain na palitan siya? How often? Ako, lagi ako, every time magpapakain ako, nagpapalit ako ng water. Kasi Sabi ang ako sa cats talaga gusto nila malinis. Malinis. Naturally speaking, gusto nila malinis. Yeah. They kept on cleaning themselves, right? Yeah. Pero may mga ngayon water fountain na parang siya mismo nagfi-filter sa sarili niya. Yeah. Have you seen that? May Yeah, ganun may mga filter na nga ganun. So, Kung may extra budget ka, di go. water fountain, kung wala ka naman sa extra budget, palitan mo lang, maglagay ka lang ng multiple Yes, food bowl, bowls. and then yun, palitan mo lang siya from time to time kasi nga tama din, makes sense din naman yun, nakalagay siya sa floor. Na dumadaan yung mga tao doon, dumadaan ka doon, nagwawalis ka or Yes. whatever, nako-contaminate yun. So yun, alam na natin, ang mga cats ngayon natin ay gusto ng fresh water. Kung nag-iinarte tayo sa malinis na tubig, ganun din Ganun sila. sila. Yes. So, isa pa, let's talk about yung contamination. Kasi kayo na-mention mo about sa contamination. Is it true? Kasi may mga nababasa din kami na from the licking ng katawan nila. Of course, yung katawan nila, nilick nila, right? Ngayon, dumudumi yung katawan nila. Tapos minsan, dinidilaan din nila yung genital area nila. Nakakontaminate yung genital area. Posible bang magkaroon sila ng FLUTD doon? Possible. Yeah. Kasi still, source of bacteria, Bacteria. kasi.
Basta any surfaces, regardless kung sa balat nila Yeah. or sa sahig, still, bacteria is bacteria. That is true. Okay, wag po isisi sa pagkain lang ha. Sinasabi ko po sa inyo, ang daming factors talaga. So, diniscuss na namin dito, kaya ilalabas natin isa-isa to. Tatag na kita. Okay, sige pa, moving forward, why should cats have more than, nakwento ko na, tatanong na pala to kanina. So I think that's it for myths and misconception. Pero kayo, hindi nakasulat dito, baka meron pa kayong mga myths and misconception na gusto nyong linawin sa ating mga viewers na hindi pa natin na-discuss. I think that's pretty much it. Yeah. Pero baka meron kayo na parang, Parang dami na nating na-discuss. di ba, ang dami, sobrang dami. Mag-comment na lang sila. Comment na lang kayo. Baka meron silang mga questions pa Yes. na hindi natin na-tackle, na personal sa kanilang experience. Na parang, eto na-experience to ng cat ko and then hindi nyo siya na-discuss. I-comment nyo lang dyan, guys. Baka meron tayong panibagong discussion na gagawin dito na about that. You know, baka ikaw na yung ma-highlight dito. Baka i-invite Siya ka pa naman namin. Ganun siya. Kasi this one, it's a safe haven for everyone na maybe you wanna come and join us na magkaroon tayong discussion dito, feel free. It's gonna be for us kasi this is gonna be for our community kasi we're doing this for them to be informed kasi of course knowledge is power for them to take good care of their cats and dogs. Kailangan nila mas maging maalam kasi komplikado talaga siya. At hindi lang siya basta-basta na nakikita natin online na sinasabi ng mga kuro-kuro ng mga katandaan pa na ang mga cats iwanan mo lang dyan, mabubuhay yan. Para din pala talaga silang dogs. So, kailangan mo silang, kahit ako ngayon lang ako nalilinawan, no? Tumanda na ako at lahat. Ngayon lang ako nalilinawan na, okay, ang mga cats ko pala, hindi ko lang siya basta-basta pwedeng iwanan dun sa may food dispenser. Kasi kailangan ko maging mindful na palitan ko din pala yung food bowl nila. Even their food. Hindi pwedeng dry kibbles lang at all time. Kailangan kong indoors din tong si cat food. At itanggalin ko muna si dry kibbles para kain niya yung cat food kasi makapag-fasting siya, kainin magutom siya. So maraming kailangan kong i-check pati yung ano nila, kailangan kong i-check yung tiyan nila, yung mga ganung mga bagay. I have to double check their litter sand. Add another. So, ang dami mong gagawin pag-uwi. Yes! Tingnan mo, ang dami ko natutunan dito. For sure, ganun din yung mga audience Kaya nga natin. it's good na may mga ganitong klaseng podcast That's para true. nai-inform din yung Yes. mga fur parents. That is true. right? And straight from the vets, diba? Hindi sa chismis-chismis lang. Oo, actually, hindi siya chismis lang. That is true. Credible source, experts ang nagsasalita on your behalf para lang ma-address yung mga concerns mo. Yes. Saan ka pa? Dito na. Sige, moving forward. Ito naman yung mga case stories naman. Can you share a memorable case of a cat with FLUTD and how you managed it? Ato, very memorable. So, etong cat na to, nawala daw kasi siya sabi Yeah. ng owner. Nawala siya for, like, I don't remember na exactly parang months. Yeah. And then, nakita na lang nila umiinom daw sa kanal etong cat. Mm-mm. Nung tinawag nila, nag-respond, so nalaman nila, yun nga yung missing cat, cat yeah. nila. And then, after a few days, parang di na kumakain. Mhm. So, pagdala sa clinic, so may FLUTD, Yeah. nag-catheter kami, okay naman siya. Yeah. Yun nga lang, itong si owner, hindi na bumalik for follow-up. Yeah. Bumalik na lang siya nung hindi na naman makaihi yung cat. Yeah. Pero this time, ang hirap na niyang i-catheter. Doon na-catheter naman namin siya. Yung nakuha naming urine, alam mo yung slime na nilalaro ng mga bata? Yeah. Para nang ganun, yung nakuha namin sa loob ng pantog no. niya, nanana. So imagine mo, kasi nung pag inaspirate ko siya ng syringe, Yeah. nakapit na kapit buong-buo yung nana. Yeah. Oh my gosh. Pero yun nga, nirecommend na rin namin siya for perineal urethrostomy surgery. Yeah. Kasi parang wala pang 1 month, kinilangan na naman siyang i-catheter. Yeah. Kasi may experience na rin ako before. Usually kasi ang binibigay namin parang, 3 times nang makatheter yan. On the 4th time, probably surgery na ha. Yung cut naman na yun, once lang siyang nakatheter. After 5 days bumalik, ika-catheter ulit siya, hindi na kaya. Sabog na yung penis. Oh no. So, kailangan niya rin i-surgery. Yeah. Yun. So, yun yung mga cases. Pero, yung cat na may nana, yung grabe na yung nana sa Yeah. Mm. pantog, hindi rin kasi siya bumalik ulit. So, wala na kaming balita kung ano nangyari dun sa cat. Okay. So that's learn from the experience for parents
na that experience mismo, wag po tayong matakot na dalihin sa vet yung paulit-ulit. Makinig po tayo sa vet natin. Kapag sinabing bumalik tayo ng ganitong araw, bumalik po tayo. Actually, natatakot silang pumunta dahil inisip na magastos. The more na pinapatagal ninyo, Yeah. the more na lumalala, mas magiging magastos. Yeah. Kaya maaga pa lang, punta na kung gusto nyong makatipid. Mhm. Kasi pag yung malala na, baka surgery na, mas malaki talaga ang babayaran pagka. True. Yan, ang ganda ng sinabi mo. True. How about you, Doc? Sa akin, alam ko recent lang to eh. I don't recall kung pinaalaga lang ba sa kakilala yung cat niya. Basta nung dinala sa clinic namin, yung temperature niya was 33 degrees Celsius. So Yeah. that's technically parang, Yeah. ano na. So, no idea si owner kung nakakaihi ba or what. So, of course, pinasukan namin ng catheter kasi napansin ko ang tigas talaga nun tiyan niya. Yeah. So, nung napasukan na siya ng catheter, dun lang medyo nag-improve yung Yeah. temperature niya and of course, confinement. So, as in, iyak na ng iyak yung owner kasi ina-assume niya na bibigay na. Yeah. But thankfully, na-rush naman agad Yeah. and after 24 hours, nag-normal na siya. That's good. So, yun ang importance sa wag niyong ibabahala yung hirap sa pag-ihi ng pusa, I Yeah. mean. Okay. Now, let's talk about naman yung what's the most challenging FLUTD case you've dealt with? Probably yung mga recurring cases. Yeah. Yun. Kasi, Same din. Oo. Dahil nga, yung cost most of the time yung cost ang parang inhibition ng mga client na bumalik. Pero dahil hindi rin nagagawa ng maayos yung diagnostics, Yeah. hindi namin alam exactly kung anong ibibigay na meds dun sa patient. Kasi hindi lang yan about sa blood works. Minsan even urinalysis hindi enough. Yeah. May times na kailangan mo pang i-send out yung urine for culture Yeah. para malaman mo anong exact antibiotic yung mag-work. Kasi Yeah. minsan yung antibiotics hindi na rin nag-work because of self-medication. That's true. Yun. So, yun. Yun yung mga usual na hirap namin. Yeah. So, yung mga recurrence talaga, no? Ibig sabihin, it's important sa mga fur parents natin na to prevent it. Yes, So, prevention. Prevention. So, gawin na natin yung discussion na to. Panoorin nyo. Kasi galing mismo sa recommendation ng mga vets na to. So, para maiwasan yung recurrence, gawin na agad yung prevention. Next po natin, latest research and trends. Let's talk about it. Are there any exciting developments or research in FLUTD treatment or prevention? For prevention, parang natakal naman natin siya. Wala pa Yeah. naman ako masyadong naririnig. But for the treatment, Yeah. parang meron silang bago ngayon, which is yung low-dose radiation therapy. I don't exactly know pa. And di ko pa na-experience kung Yeah. paano yung treatment na yun. And parang may mga new findings na mas responsive ang male cats with pain management than female cats. Yeah. So siguro, because of that new information, hindi sila parang one size fits all na treatment. Good. You have to consider na rin ngayon yung gender ng pet for the pain medication na irereseta natin. Yan. And anyway, hindi naman talaga one size fits all Yeah. ang treatment. Depende Yeah. talaga yan dun sa cat ninyo. Yeah. How Ako about you, naman, parang may nabasa ako somewhere na parang developing pa lang siya. Parang laser therapy na I'm not sure kung about sa kidney, yung pag-regenerate ng Yeah. function niya or yung pag-break ng stones sa kidney or sa urinary bladder. Kaya, ayun, developing pa lang kasi siya. Yeah. And hopefully mangyari din siya. Would you say behind tayo ang Philippines when it comes to to healthcare ng mga fur babies natin? For me, personally, technically, oo. Kasi the last time I went to Australia for a conference, specifically for the felines, yun, medyo. But, And nakakasad yung part na yun, no? Of course, we want to provide the best care for our fur babies, for the fur parents para maalagaan yung mga fur Yes. babies nila. It's just that wala tayong ganong enough na kaya, as vets, we try as much as possible na umattend sa mga conference, mga Yeah. congress, para maging updated Yes. kami. Yeah. Especially us here in the Philippines. Yeah. Na may mga ganito pa nag-exist na and yun yung mga bagay na we can fight on, no? Or example, kung sakaling di naman natin, since we can only do so much, at least
since hindi pa available in the Philippines, yun naman yung awareness for the for the fur parents na okay, I gotta give good take care of my fur baby kasi hindi pa siya available dito. And especially yung government natin when it comes to pets. I mean, I must say this. 'Di ba? Na parang medyo behind yung but when it comes to healthcare ng mga pets. Siguro naman, meron naman na sa Philippines. Yeah. Yun nga lang, when it comes to the price, syempre, hindi siya accessible for all. Yeah, that is true. Yun. So, magastos, okay? Katulad nating mga tao, magastos ang magkakaroon ng sakit. So, habang kaya pa, i-prevent na. Yes. That's true. Next po natin, how has our understanding of FLUTD changed in recent years? Parang sa pet parents, mas informed na talaga sila ngayon eh. Mm-hmm. And para naman sa aming mga vets, yung knowledge about the disease, Yeah. marami ng innovations, ever-changing talaga. May mga practices na, let's say, mga 10 years ago, ginagawa. Antibiotics, yung first line of defense. Ngayon, hindi na. So, talagang nag-evolve siya. Yeah. Probably in the next 5 years, may bago na naman treatment na hindi that's natin true. alam. For So- me naman, ang napansin ko, mas nagiging aware ang mga Filipinos Yeah, that's regarding that. Kasi probably before, pag sinabing nahihirapan umihi yung cats, okay lang, gagaling din naman yan ng kusa. But at least ngayon, naiisipan na nilang ipunta agad sa vet. That's true. Pero yun nga, after all the information that we get online, we have to be we have to be mindful of the information na pakikinggan natin kasi hindi lahat factful. Diba, Kasi, fake news? Yeah, maganda rin na talaga na pakinggan natin yung example like this one, the credible source which is our vet. Okay? Marami kasi dyan gumagawa lang talaga ng content na maganda naman yung intention nila to inform people, pero minsan hindi nagagamit yung platform para sabihin ng tama yung information or minsan nagsasabi ng information pero mali. So ang tendency nun na may miscommunicate yung instead na magbigay ng knowledge na na mislead pa yung someone about the information about it. So ibig sabihin ko pag may nakuha tayong knowledge about this one, maybe we can ask our vet. Case-to-case Pwede naman basis pa rin kasi. It's really a case-to-case basis. Fact check muna Yeah, bago fact check i-apply muna. sa pets. Speaking of that, dahil maraming mga kumakalat na mga informations online, marami kaming ginather. So at this one, let's talk about naman yung mga comments that we gather from yung mga online viral contents about sa mga FLUTD, about sa mga UTI, etc. So meron kami nakita dito, sobrang taas ng sodium content. Pero syempre, hindi lang yun yung cause. Mahina din uminom ng water cat ko, pero super alat po talaga ng brand na yan. So, ano masasabi natin sa mga ganitong mga bagay? Like example yung about the sodium content. Number 1, i-consider nyo ano yung age niya. Yeah. Pangalawa, yun nga, history. Yeah. And pangatlo, lifestyle. That is true. Di porket kumakain ka ng brand A tapos yun pala may iba ka pang pinapakain mga treats. Let's say 5 times a day mo nang pinapakain ng treats. So maraming factor, hindi lang sa dry food or wet food na yun. Pinapakain. Yeah. That is true. Marami tayong factors na kailangan consider. Yeah, yung lifestyle nila, it's very important. Malaki the lifestyle plays an important part of for your fur baby to have an FLUTD. Yes. There. Next, let's talk about water fountain naman. This is very important. Pero kasi nagsabi dito, if you have extra po, bilihan niyo po siya ng water fountain. My cat has diagnosed with chronic kidney disease nung 1-year-old pa lang siya. Now she has maintenance food na turning 4 this year. So yun pa. It's basically she's talking about the importance of water fountain. At natakal din natin yan siya Yeah. kanina. Kasi Pero gusto nila yung fresh water. Yeah. Kasi anything moving, yung water fountain, parang na-entice sila na wow, clean. Yeah, clean. So parang Yeah. if we'd like to encourage hydration, so dahil mas enticing sa kanila yung mga moving Yes. water. So yun yung parang gusto natin sabihin sa kanila, no, if you have extra budget, go bumili ka ng water fountain kasi minsan may filter na yun because they want clean as well. So, yun po yung bagay, kaya nakakapagsalita na ako ng ganito. Yun yung bagay na natutunan ko na kanina kasi we've discussed the water fountain na din. There.
Now, let's talk about yung mga food is not just the main factor for FLUTD. Kasi may nagtanong dito, ito hi, vet here. So may mga ganon, may mga ganito siya na parang may mga discussion. Hi, vet here. Honestly, we cannot blame the food alone. So pagkakaroon ng UTI ng mga alaga natin, and it's not misleading for us vets to conclude or even say na dahil sa food nila mainly. Yan. I think that's true naman. Yeah. Kasi if we're gonna go back sa discussion kanina, pag sinabi mong FLUTD, hindi UTI ang main cause, hindi rin food. If idiopathic cystitis nga yung common cause ng FLUTD, it could be due to stress. So, ang management ng lifestyle ng pet ninyo, Yeah. isa yun sa mga factors na kailangan nyo i-consider. Hindi yan all about the food talaga. Yeah. That is true. Ngayon, kanina, Doc, na-mention mo kanina na that you're working with the Philippine Animal Welfare. Yes. And you spay and neuter as well. You practice spay and neuter with them. May nakamagsabi kasi dito, the importance of the spaying and neutering for pets. I suggest to have your cats neutered. Mas high risk sa urinary blockages ang male cat pag hindi kapon. Is this true? I haven't read a paper na magsusupport ng ganyan. Pero based sa experience, may nakukuha pa rin naman ako, mga neutered cats Yeah. na nagkakaroon ng FLUTD. Actually, mas mahirap nga silang i-catheter eh. Yeah. Pero wag nyo isipin na, ay, mahirap i-catheter, wag na nating ipakapon. Hindi. Kasi mas marami pa rin benefits talaga kung ikakapon nyo siya. Yeah. Minsan nga, hindi alam nung owner kung hirap ba talagang umihi. Nagkakaroon ba ng house soiling? House soiling, pwede rin siyang symptom ng FLUTD. Yung kung saan-saan umiihi yung cat. Yeah. But it could be marking behavior Yeah. nung pet. Pero pag kinapon nyo na siya, ma-eliminate nyo na, possible ma-eliminate yung marking behavior ng pet, yung umiihi sa mga pader-pader. Kapag wala na siya nun, pwede nyo nang ma-isolate na, uy, nag-house soiling yung pet ko, Yeah. hindi na siya marking. Yeah. So, mas beneficial pa rin talaga ang pagkakapon, for my Pagkakapon. opinion. That is true. How about you, Doc? Sa experience ko, actually same din naman. May Yeah. mga kapon na cats na nagkakaroon pa rin ng problema sa FLUTD. Again, it boils down pa rin sa lifestyle, sa food, genetics, stress, yun. Okay. I think that's pretty much it na. So, dito na tayo sa part na where we are gonna end the conversation for now because this is gonna be a long conversation. It's gonna be a long discussion about taking good care of our cats and dogs. And that's it for now. So ito muna yung mga na-collect naming mga questions. And I think the initial knowledge that we'd like to impart to our fur parents na nakikinig ngayon. So, ito na siguro, what advice do you have for new cat owners in preventing urinary issues na lang in the future? Get to know your cats more. Number 1. Yep. Oh. And regular vet checkups talaga, mahalaga. Kasi not just because tingin ng pet owner ay okay pa yung pet mo, sa professional eyes ng mga vet, it could be hindi na normal. So, mahalaga pa rin talaga at an early age yan. Dalhin nyo na sa vet kasi si vet lang din naman ang mag-i-inform sa inyo how to take good care talaga ng That is pets ninyo. Ganda. I love that. Next natin. Where can our listeners go to learn more to get help if they suspect their cat has FLUTD? Eto, watch the podcast. Watch the podcast. Or You're gonna learn a lot. just basically bring your fur baby. If you suspect na meron siyang FLUTD, ang dami ng mga symptoms na nakikita mo na diniscuss namin dito, dalhin mo na agad sa vet. Yes. Yeah. Next natin. Any last thoughts or messages you'd like to leave with our audience? Thank you for watching. That's true, actually, you'd want to thank us for doing this podcast because we're doing this para mas maging knowledgeable kayo. Di mo, kahit ako mismo, ang daming misconceptions na natutunan ko na, okay, kailangan ko para talagang aralin yung mga fur baby ko, yung behavior ko because there's a daily regimen that they've been doing na okay, pag meron siya mga ginagawa na biglang sudden nagbago, the stress na ginawa, sudden changes na ginawa ko din na nakakapag-cause ng stress. Ang daming factors that I need to consider. Of course,
na-appreciate naman natin na gusto talaga nilang mag-research at alagaan yung mga fur baby na. That is very good. Yes. Kasi alam natin na nagiging gusto nilang maging responsabling ina at ama sa kanilang mga batuta at mga cats. Kaya kailangan lang talaga nating maging maingat sa mga information that we get online. Yes. Kaya bottom line, always monitor your cats. Di Oh. porket pinapakain mo siya, okay na yun. And di porket binibigyan mo siya ng that kind of brand, okay na. Yeah. So, di porket okay kay cat A, okay din kay cat, Cat B. B. Oo. Kaya hiyangan pa rin That sa is brand true. ng cat food. Doc? Try nyo si Pet Mara. Baka hiyang si pets nyo. Yeah. Oh, baka lang naman. Pero pwede nyo rin hindi i-try. Ganon. So parang marami namang mga available dyan. Yes. Baka katulad sinabi ni Doc Nikki, baka si Pet Mara ay okay kay Cat A pero hindi okay kay Cat B. Na hindi Yeah. naman siya ganon. Lagi siyang may preference din. So parang if hindi prefer ng cat niyo, it's okay. But it's better than if you ask your vet kung okay din. Kung if you suspect na baka magbigay ito ng sakit sa cats ko or dogs ko, ipa-check yun sa doctor ninyo. And that's okay as well, di ba? Yes. Yun. Yes. Para magkaroon ka ng gawin mong best friend yung mga doctors ninyo. Ganun lang naman yun. Yeah. Kasi they're just there to help your fur babies. Saka we appreciate pag nagtatanong din sa amin yung mga pet owners para nag-guide din namin sila sa tama. Yes. And we also have to to follow kung ano mga instructions doon sa Yeah. sa packaging. We always have to read the labels, ganyan. If it's BAI certified. Maganda rin yun eh. Yeah. If it's BAI certified, if tumusunod ba siya sa AFCO standards. ISO has Sa ISO, sa HACCP, maraming mga ganon. So, i-check lang po natin yung packaging, yung mga ganon. Nakalagay po yun sa packaging, dapat. Yes. Yun, diba? Yeah. Yun yung mga kailangan ng mga nakalagay dun sa ano. Kapag nagpa-follow po sila, nakalagay po yun sa packaging. Even the sodium content nasa Even packaging. the sodium content, it's in the packaging. Ooh, it's in the packaging. So, I think that's pretty much it. Na-discuss na natin na maraming. But we are opening this door to more discussions. Ganon. So, if you like this video and you want to see more, don't forget to comment. I-comment mo lang kung ano yung mga natutunan mo dito, ano yung mga napulot mo, o ano pa yung mga questions na hindi namin na-tackle. Kasi I'm sure, marami ka pang mga na-experience na personal at nakikita mo lang sa cat mo. Maybe we can have another discussion, another podcast for this one, or another set of questions for a specific for a specific concern. Baka we can invite more vets, we can invite we can invite even yung audience lang natin. If you want to participate in our podcast, you are welcome here. Okay? Don't forget to like this video and share if you want to see more. Follow us on our social media pages at Petmara and follow us on our Facebook community page at Petmara. Kausapin mo sila doon. Nandun ang ating mga andun magaling na kami. mga doctors. Nandun sila mismo. We're here to help. Yes! I love that. So, I think that's pretty much it. See you on the next one, everybody. Mwah! Bye! If you enjoyed this video and you want to see more, make sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Are you looking for a pet community page where you can share your concerns and story suggestions for our future episode? Don't forget to join us on our Facebook community page at Petmara Family and follow us on our socials at Petmara. I hope you enjoy this exciting episode and I hope to see you on the next one.